Magandang umaga sa inyong lahat. Ang pangunahing issue ng pagtaas ng lifestyle disease ay ang paraan ng pamumuhay ng mga tao sa kasalukuyan. Maraming individual ang abala sa trabaho, pag-aaral at iba pang gawain. Kaya nagkukulang sila sa oras para sa ehersisyo at tamang pagkain. Sa halip na magluto ng masusustansyang pagkain, mas pinipili nilang bumili sa fast food na mataas sa asin, asukal at taba. Bukod dito, ang pagudlad ng teknolohiya, mas dumarami ang taong sedentaryo o laging nakaupo dahil sa paggamit ng telepono at iba pang gadgets, kaya hindi naging aktibo ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Isa pang malaking problema ay ang uri ng kabuhayan o pamumuhay ng mga tao. Habang nagiging moderno at mas mabilis ang takbo ng buhay, mas nagiging laganap ang hindi malusog na gawi, tulad ng kakulangan sa ehersisyo, hindi pagkain ng masusustansyang pagkain at paninigarilyo at pag-inom ng alak. Ang mga gawaing ito ay maaaring hindi agad makasama kung paminsan-minsan lamang ginagawa. Ngunit nagiging mapanganib ito kapag nakasanayan. Maaari din itong magdulot ng mga sakit tulad ng labis na katabaan, mataas na presyon ng dugo, diabetes at cancer. Kapag ito hindi binigyan ng pansin, maaaring humantong sa mas seryosong komplikasyon at maging sanhi ng kamatayan. Ang lifestyle disease na kilala ring non-communicable disease ay mga sakit na naipapasa mula sa isang tao patungo sa iba. Kadalasan, dulot ng hindi malusog na pamumuhay sa mahabang panahon. Ang matagalang gawin ng tao ay may malaking epekto sa kalusugan at ang kakulangan sa ehersisyo, maling pagkain at iba pang hindi malusog na gawain. Nagpapataas ng panganib na magkakaroon ng chronic disease sa hinaharap. Kung hindi magbabago ang mga simpleng gawin na ito, maaaring ito magdulot ng malubhang sakit at makaapekto sa kalidad ng buhay. Sa Pilipinas, isa itong malaking issue dahil kabilang ang bansa sa may mataas na panganib na maagang pagkamatay dulot ng non-communicable disease. Dahil dito, mahalagang magkaroon ng sapat na kaalaman at disiplina upang maiwasan ang lifestyle disease. Ang pagkain ng balancing dieta, regular na ehersisyo, sapat na pahinga at pag-iwas sa paninigarilyo at pagbe-vape ay makakatulong upang mabawasan ang panganib ng mga sakit na ito. Mahalaga rin ang papel ng pamahalaan at ang mga institusyong pangkalusugan sa pagbibigay ng impormasyon at mga programang nagtataguyod na malusog na pamumuhay. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos at tamang disiplina, maaaring mabawasan ang paglaganap ng lifestyle disease at mapanatili ang kalusugan ng bawat mamamayang Pilipino. Thank you po.